Kain tayo! Binigyan ako ng pritong manok. Binili nila to sa labas. Tapos yung tirang corned beef, hindi ko na siya ininit kasi sayang ang gasun. Kakapiranggot lang naman. Kaya mapapansin nyo ay medyo nagsesebo. Kain tayo! Maichichika ako sa inyo kaya ako nagmukbang kunwari na naman. Kunwari na naman to, mukbang pero chismisa na naman ito. Kain muna. Naglagay ako ng oil sa buhok, maliligo ako. Sarap ng manok. Naririnig nyo ba? Hindi, yung balat. Ano yan? Ang balat eh. Ito may kapranggot. Muna natin ang chismis. Naaalala nyo ba yung kwento ko dati na nung sa Sharjah kami nakatira dati, nung magkakasama kami, nung ano pa kami sa ibang bansa, doon kami nakatira. Dumalaw yung biyanan ko saka itong bayaw ko, nagbakasyon sila. Eh ngayon merong kaibigan yung biyanan ko, best friend niya na nakamag-anak din. Kaya mag-anak din ang biyanan kong lalaki. Ngayon, dumalaw sa amin. Sobrang inis na inis ako nung dumalaw yun. Kasi nga, kahit ano talagang ihain ko, hindi niya kinakain. Kahit na nilagang itlog, hindi niya kinakain. Eh, bahay ko yun, parang pinaparamdam niya sa akin na hindi niya kakainin talaga kahit anong ibigayin ko. Ganun, yung parang, hindi mo alam kung natatakot ba sa ipapakain ko o... Tapos, kunwari, pagka kami lang tatlo na iwan sa bahay, siya, ako, biyanan kong babae, syempre naglilinis ako Ang gagawin nun, kunwari naglilinis ako, sasabihin nun sa akin, magsyela ako, yung maghijab ako, kahit na nagwawalis lang ako, kahit ano ginagawa ko, ganun. Sa isip-isip ko, biyanan ko nga, hindi ako pinagsasabi-sabihan lagi. Ito naman, mula ulo hanggang paa, tinitingnan ako, yung pam. Kung tingnan ako mula ulo hanggang paa, hindi mo malaman kung ako ba yung minamata o di mo malaman. Ako, inis na inis talaga ako. Hindi ko maipakita sa kanya inis na inis ako, pero talagang sinabi ko sa asawa ko na, kasi doon natulog 2 araw yata doon. Sabi ko, pag hindi pa umalis yung bukas, ako aalis, sabi ko. Sabi ng asawa ko, hindi, aalis na yung bukas. Talagang kung hindi umalis, ako lalayas Bisit na bisit ako, hindi ko malaman kung bakit ganun ang pakikitungo sa akin. Pero alam niyo, yung babae na yung best friend nga ng biyanan kong babae. Yung anak niyan, ang ng asawa ko, first love. First love niya yun, yung anak niyan. Hindi lang siya ginusto Kumbaga, nung nag-aaral pa kasi asawa ko noon nababalitaan nila na ipapakasal ni babae. Ang ginawa ng asawa ko, pinapuntahan niya sa magulang niya. Kaso, hindi siya ang pinili kasi nga, nag-aaral pa lang siya. Mas pinili nila yung may trabaho ng maganda para kayang-kaya nga naman buhay anak nila. Kaya hindi sila nagkatuluyan. Pero gustong-gusto ng asawa ko yun. Ang sabi nila, gusto rin di asawa ko. Pero hindi ko malaman kung totoo o hindi. Basta ayun, naiinis ako tapos andito siya. Ang sabi sa akin ng asawa ko, pwede ka bang bumaba sa baba? May bisita. Bumati ka lang, sabi sa akin. Bababa na sana ako kasi ako, pag may bisita, bumababa naman ako pag gusto ko, babatiin ko. Sinabi niya sa akin, nakilala mo na siya dati, nagpunta siya sa atin dati nung nandun tayo sa Sharjah. Ay, naalala ko, isa lang tao ang nakilala ko dating pumunta. Yun lang, sabi ko. Ay, ayoko, sabi ko. Wala akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya kako. Hindi ko nakakalimutan yung ginawa niya sa akin kako nung tumira siya nung andun tayo, sabi ko. Ayoko kako siyang makita. Gusto ka daw niyang makita yung bahay. Itong taas nga, itong tinitirang ko. Sabi ko, ay, hindi siya welcome dito. Sabi ko, hindi siya welcome dito. Kasi baka tingnan niya lang ulit ako mula ulo hanggang paa. Kasi kung tumingin talaga siya mula ulo hanggang paa, talagang hindi ko malaman kung ano ang iniisip niya talaga. Naku, ayoko kako. Tapos, andito pa siya hanggang ngayon. Pang 2 days na ngayon. Sakto, andyan mga hipag ko. Andaing mga anak. 2 hipag ko andyan. Ang namang problema ngayon yung bayaw ko, saan daw matutulog yung iba.
Makit dito, binigyan nga akong manok. Sabi, buti pa dito tahimik. Sabi, sa baba, sobrang daming tao. Sabi niya, ang iniisip ko, saan kaya matulog yung iba? Ay, hindi man ako kumikibo. Hindi ko i-offer na dito sila matulog sa taas. Paalayasin nila yung bisita. Eh, kasi ilang araw na pangalawa na ngayon. Tas nga, ang gasto, syempre, hindi naman sila nagluluto eh. Order lang sila ng order sa labas eh. Ayun, magastos. Ay, bahala sila ba? Basta ako dito. Ay, masarap buhay ko dito sa taas. Wala akong naiintindi. Hindi talaga ako bumababa. 2 days na, ayan. Simula nung natunugan ko na andyan. Na kung papakita. Nag-walking ako kagabi. Hindi ako pumasok sa loob. Dito ako sa labas dumaan. Sa guest room. Ando kasi walking machine. Doon lang ako. Hindi ako pumasok sa loob. Ayoko siyang makita. Ayoko masira ang araw ko kako. Kasi dati pinakiharapan ko siya ng maayos. Ay hindi niya ako trinato ng maayos. O ang niluluto ko naman Pakistani food. Bakit hindi niya kainin, di ba? O kung hindi siya nasasarapan kahit magpanggap ba? Ako gano'n, nagpapanggap ako kahit di masarap. Titikim ako. Itatry ko. Kahit sana itlog na nilagaman lang kung baka natatakot siya Ewan ko, ba't siya matatakot? Siguro kasi asawa ko, di ba? Hindi, kasi kahit nilaga sana, di ba? Itlog na nilaga. Nainis talaga ako. Parang sa sarili kong bahay, binabasta sa piling ko. Ganun. Kaya hindi ko talaga nakalimutan. Sabi sa asawa ko. Hindi ko nagugusto yung makita pa siyang uli. Tawa na ng tawa yung asawa ko. Dati na yun, sabi niya sa akin. Noon pa yun, before pa yun. Sabi ko, hindi ko ako nakakalimutan yun. Tawa ng tawa. Tapos okay, sabi niya. Tapos, siguro madalas kong tumawag asawa ko sa pamilya niya sa baba. Ako kasi, wala akong tiyaga sa video call. Yung laging kausap sila, matitiyaga sila sa ganyan. Ang sabi nga doon ng babae, gusto makita itong bahay. Ayoko nga. Kaya nagsinungaling na lang siya. Ang sabi niya, may sakit ako. May sakit ako kaya hindi ako bumababa. Kaya hindi pwedeng may bisita. Ay, bahala sila Bahala sila gumawa ng parang basta ako ayoko siya makita. Sarap ng chicken. Anak, halika, kumain ka. I need to baba. Kumain ka na. Tuition na pala, oras na. Ay, sandali lang, papapasok ko sa tuition to mga bata. 5:30 na. Bye!